Well, coercing, threatening, carrying out unlawful behavior, that is pretty much normal for the Chinese government. Gumagawa ang China ng iba't ibang paraan para takutin at hindi na bumalik ang mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Ayon kay Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa isyu ng West Philippine Sea. Ito ay matapos ang insidente na naman ng panghaharas ng mga barko ng China kahapon sa mga Pilipinong mangingisda at mga sasakyang pandagat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Philippine Coast Guard na nagsagawa ng kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda o KBBM at namigay ng krudo at yelo sa mga mangingisda sa Baho de Masinloc. So, most likely they're going to come up with ways to ensure that the Filipino fishermen will be threatened not to go back in this area to go on fishing. Bago pa man makaranas ng pambubuli ang mga BFAR vessel, una nang hinaras ang mga Pilipinong mangingisda sa lugar gamit ang maliliit na bangka na idineploy mula sa mga Chinese Coast Guard vessel. Binantaan ang mga mangingisda na umalis sa lugar. Pagkatapos ay 2 beses na nagsagawa ng radio broadcast ang People's Liberation Army Navy Vessel 525 na magsasagawa sila ng live fire exercise sa isang partikular na lugar kung saan nandoon ang 2 barko ng PCG at maraming bangka ng mga mangingisda. Kaya lumipat ang mga PCG vessel ng lugar na mas malapit sa Baho de Masinloc. Pinayuhan din nila ang mga mangingisda na umalis sa sinasabing lugar ng pagsasanay. Pero sa monitor ng PCG, walang naganap na live fire exercise. Naniniwala ang PCG na ginamit lamang ng People's Liberation Army Navy ang radio broadcast upang takutin ang malaking bilang ng mga mangingisdang Pilipino doon. No, there was no live fire that was conducted. We would like to think that the radio broadcast of conducting a live fire exercise was just used by the PLA Navy to threaten the large number of Filipino fishing boats who were fishing in that area. Sabi ng PCG, walang pagdadalawang isip ang mga Chinese na iharas ang mga mangingisda. Huminto lamang sila sa pambubuli nang mamonitor ang paparating na mga barko ng Philippine Coast Guard at BFAR vessel. Dito na pinuntirya ang mga BFAR vessel kung saan nagsagawa sila ng dangerous maneuver at binomba ng water cannon ng 3 BFAR vessel. Ang BRP Datu Bombay Piang nagtamo ng mas malaking damage. Nabasag ang mga salamin, nasira ang air conditioning unit, naapektuhan ang internet at radio communication. Isang crew ng BFAR din ang nasugatan dahil sa basag na salamin. Gayunman ipinagpatuloy ang kanilang misyon. Nasa 30,000 litro ng fuel oil ang naipamigay sa 40 bangka ng mga mangingisda at nasa 20 tonelada ng bagong huling isda ang nabili ng BFAR sa mga mangingisda. So, para sa akin, itong mga ganitong ginagawa ng BFAR, the Philippine Coast Guard, is very helpful para mapanatili nating may mga mangingisdang Pilipino na pumupunta sa Baho de Masinloc. At hindi na nila katatakutan or they would even hesitate to go out and fish in this area. Sinagot din ng PCG ang paratang ng China na sinadyang binangga ng mas maliit na sasakyang pandagat ng Pilipinas ang mas malaking barko ng Chinese Coast Guard. Common sense lang naman, no? Wina-water cannon nila sa likod, wina-water cannon nila sa harap. Tapos lilikuan nila ng ganon, talaga namang kung tatama talaga sa kanila. But again, it was not intentional. It was actually their lies once again, hiding their unlawful and bullying activities in Baho de Masinloc. What really happened here is that etong 2 China Coast Guard vessel na humaharas kay Datu Piang ang nag-conduct ng dangerous maneuver na inilabas nila ngayon sa social media, appearing na tayo ang babangga. But still, habang sinasabi nilang tayo ang babangga, binobombahan naman nila ng tubig yung bridge nung BFAR vessel. 9 na Chinese Coast Guard vessel at 4 na Chinese Maritime Militia vessel ang idineploy ng China para pigilan ang supply mission at may 5 PLA Navy din na namonitor bagamat hindi ito nakialam.
2 PCG vessel at 10 DFAR vessel naman ang kasama sa misyon. Tiniyak naman ng Philippine Coast Guard na patuloy nilang aalalayan ang mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea, kasabay ng paghikayat na huwag matakot sa taktika ng China at patuloy lamang na mangisda sa Exclusive Economic Zone ng bansa. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.